Ka-coffee, ito si Alvarez. Tatandaan niyo si Alvarez, no? Pantalion Alvarez yan eh, dyan sa Davao del Norte, ka-coffee, yung congressman dyan. Nako, mukhang susunod na ito, ka-coffee. Mukhang may iimbestigahan itong si Pantalion Alvarez. Ito yung mga nagpapausok ng apoy eh. In short, sila yung mga nagpapalaki ng issue. Yan yung mga nagkukos ng tension. Nako, may nasabi ito, nadulas itong si Pantalion Alvarez eh. Iimbestigahan siya ngayon eh ng Ethics Committee ng House of Representatives. Nako, takbo kay Digong yan. Patakbo kay Digong yan. Anong nangyari? May nadulas na naman. Mukhang mabigat ka, coffee, itong kaso na inaano sa kanya, ibinabato sa kanya. Paano? Ini-encourage niya yung mga sundalo na wag nang sumuporta sa gobyerno. Ano yun? Anong ginawa mo? Alvarez, baka next ka na. Ethics probe looms over Alvarez's anti-government remarks. Pero hindi simpleng anti-government remarks eh. Kasi pwede ka magbigay ng mga statement against the government. Yung mga critical statements mo, okay lang. Pero may limit yan. Hindi yan absolute. Diba? Yung pagiging malaya mo, hindi absolute yan. Kahit sa ang bansa, hindi absolute yan. May limitasyon ang lahat ng yan. Anyway, ano ba yung sinabi dito ni Alvarez na isa rin to sa napakaingay ka-coffee against the administration? Sige. House Committee on Muslim Affairs Chairperson si Danao del Norte Representative Khalid Dimaporo said former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative, current ito ha, pinapasahod ito ng gobyerno ngayon ha, Representative Pantalion Alvarez may face a probe by the House Committee on Ethics due to his call for the armed forces of the Philippines to withdraw its support from President Bongbong Marcos. Nasa balita ito ng Politico.com. Diba? Pinapasahod ka ng gobyerno, mambabatas ka, laki ng sahod ka, coffee, ang daming pribilehiyo, at ini-encourage mo itong mga sundalo natin, ang boss ng mga sundalo natin, ang commander-in-chief nila, ang presidente. Ini-encourage na yung mga sundalo na huwag niyong suportahan yung boss niya, yung boss niyo. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Naghihikayat ka na maghibagsik ang mga sundalo sa gobyerno? Nako, yari ka dyan. Mukhang mabigat-bigat to. Mukhang nadulas ka dito. Pantalion Alvarez, kailangan mong sagutin yan. Yari ka ngayon. Ayan, sige. Dada pa ng dada. Parang mangyayari to kay Harry Roque. Nakukuli sa bibig eh. Dimaporo also cautioned, yan, binabalaan ka lang muna. Pinagbantaan ka lang. Niremind ka lang ni Dimaporo to choose his words carefully. Yan, piliin mo yung mga salitang binibitawan mo, Alvarez, sabi ni Dimaporo. Noting that his remarks during a prayer rally dyan po sa Tagum City seemed to constitute conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Mali yung naging statement mo, pero hindi pa napapatunayan, ka-coffee, investigahan pa lang yan. Mukhang unbecoming yan ah. Mukhang hindi katanggap-tanggap yung binitiwan mong statement bilang isang miyembro ng House of Representatives, bilang kawani ng gobyerno, bilang isang mambabatas. Aba, unbecoming yan, sabi ni Dimaporo. I would kindly urge the former speaker to be cautious with his words and clear on his intent. At face value, his anti-government statements are unbecoming of a member of the House of Representatives and may warrant an ethics case against him, sabi Dimaporo. Wag nang reminder, sir. Dimaporo, no? Imbestigahan niya na agad yan para maparusahan. Idaan niya sa Ethics Committee. Sabihin na naman, nanggigipit na naman. Yan na naman, ang sasabihin niyan, ginigipit na naman yung kampo ni Dongdong Shi. Bakit ganyan na naman? Imbestigahan na naman sila dyan. Mali eh. Ikaw nagkamali dyan eh. Unbecoming yung mga statement mo dyan eh. Imagine mo ha, pinapasahod ka ng gobyerno ha, at hihikayatin mo yung mga sundalo na huwag nang suportahan itong gobyerno. Ano yun? Di ba mabigat yan? Hinihikayat mo sila mag-aklas. If the Department of Justice can indict Alvarez, should file charges against Alvarez over his purported seditious remarks. Seditious remarks, sabi ni Dimaporo. Said the country should not give much importance to the former speaker. Feeling ko naman, malinaw naman yan sa mga sundalo natin na hindi nila pakikinggan itong mga pinagsasasabi ni Alvarez. As for the DOJ, it should be decided on by the executive, but I don't feel he should be given importance. Our country has other pressing matters for the DOJ to attend to than the grumblings of a politician. Dimaporo asserted. Pero mali yan. Dapat hindi hayaan yan na ganyan lagi ang pinagsasasabi
Yun ang problema sa Pilipinas. Actually, masyado kasi tayong malaya, di ba? Gawin mo sa ibang bansa yan. Marami tayong nakikinig na OFW. Hindi mo pwede basta-basta gawin yan eh. Kung gawin nila bastusin ang presidente dito sa Pilipinas, hindi mo kayang gawin yan eh. Sa ibang bansa eh, dinakulong ka na dyan. Baka na-gurgur ka na nga rin dyan eh. Kung ganyan ka tabi ang dila mo, di ba, sa gobyerno. Nire-respeto ang mga leaders, ang head of states ng iba't ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas eh, na kaya mong murahin ng malutong, kung ano-ano, gawa ng peking kwento, ng kung ano-ano. Kasi malaya tayo, yan gusto natin ng malaya eh. Pero ang alam ng ilan sa atin, ang kalayaan ay forever. Hindi absolute ang kalayaan, may limitasyon yan. Alvarez called on the AFP to stop supporting Marcos because of his administration's policies that tend to escalate the tensions with China in the West Philippine Sea. Biruin mo, sabihin mo ba yan? Itigil nyo na ang pagsuporta kay Marcos. Sasabihin ni Alvarez matanggap mo pa yan kung hindi siya opisyal ng gobyerno. Sinabihan ng mga sundalo, itigil nyo na ang suporta nyo dyan kay Marcos. Sir, di ba? Congressman ka, kinatawan ka ng distrito mo dyan, tapos sasabihin mo yan sa mga sundalo. Nako, hindi pwede yan. Ba't ganun? Di ba? Dapat managot yan. Tama to, ginawa ni Dimaporo. Sir, push nyo yan, ka-coffee. Imbestigahan nyo yan, ituloy nyo yung investigasyon niya kahit sa ethics level lang, ma-issuehan man lang ng memo yan, i-insult na sa kanila yan. Kung walang kulong yan, hindi maganda, sige, hayaan na natin. Pero importante, merong ruling by resolution na nire-remind man lang siya na mali itong ginawa mo. Na hindi ka dapat nag-cause ng nananawagan ng sedition o kung ano man po na pag-aakla sa gobyerno dahil ikaw ay parte ng gobyerno. Yan, sana mag-push yung coffee, yung investigasyon na yan, dyan sa House of Representatives, dyan sa Ethics Committee na yan, laban dito kay Alvarez. George Elegado Santos, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. At kay Ma'am Hana Rivera Bunuan. Ma'am, thank you sa iyong pastors. Thank you sa Facebook, nakikinig sa atin. Kay Zinaida Lagwa, shoutout po sa inyo. Kay Alvin Tihada, kay Francis Espiritu, at kay Danny Gascon, nakikinig po dyan sa Facebook. Sabi ni Gardo Zap II, act of rebellion si Alvarez. Kaya dapat imbestigahan yan. Kasi pamamarisan yan eh. Biruin mo, mataas sa opisyal ka ng gobyerno, pero bastos ka, di ba? Mark Ramos, nandito ba si Mark Ramos? Si Ninong Mark? Ninong Mark Ramos. Happy viewing sa'yo, pre. Nakikinig sa atin ngayon. Nandito pa ba? O nakalabas na? Sir, comment ka rin dyan kung nandiyan ka pa. Di ko na shoutout kanina. Late ko nabasa. Ayos yan, pre, ha? Tirahin niyo yan sila, sabi ni Michelle Conya Flores. Hello po sa inyo. Kay Adelfa Tanuma. Hello po. Good PM. Magandang gabi po sa inyo, no? Kay Machiko. Oy, dapat sampulan na yan si Alvarez. Sabay, dapat lang. Tira mo si nasampulan dito si Baste eh. Tatandaan nyo si Baste? Si Baste, hindi to alam eh, hindi to napag-usapan. Hindi ko rin to na-content dahil that time hindi ako nakapag-live. Pero nalaman ko yung balita na yon. Si Baste, natatandaan niyo unang prayer rally ata nila yan eh. Unang prayer rally nila dyan sa Davao, nagbitaw yan ng mga negative remarks. As in, okay lang negative eh. Wag lang yung matinding negative, di ba? Yung grabe na yung sukdulan na sa pambabastos. Nagbitaw yan si Baste. Si Baste Duterte ng extremely negative remarks. Nakalimutan ko lang exactly yung line niya against si PBBM, no? Yun yung issue na pinalabas nila, yung minura ni Digong si PBBM at yung issue sa Bangag, no? Yan yung issue na yan. Namimuhan siya dyan ng DILG. O tinan mo ngayon, tahimik. Diba? Minimuhan siya ng DILG dyan, pero hindi lang napag-usapan yan. May memo siya dyan dahil parang siguro, hindi ko rin nakita yung memo, pero nakita ko yung balita na yan, at nagsalita doon si Baste. Unbecoming statement yan of a government official. May pa-liability din sila dyan. Pinapasahod kayo ng gobyerno. Hindi pwedeng ganyan nyo na lang bastusin, mura-murahin ng presidente. Mag-resign kayo sa gobyerno. Saka nyo gawin yung pinaggagawa ninyo. O tumigil, di ba? Narinig mo ba nagbibitaw ng mga negative statement ngayon? Meron, pasundot-sundot na lang. Pero hindi na kagaya dati na vulgar, no? Extremely negative yung mga remarks niya against PBBM. Ngayon, tumigil na. Bakit puro bastos ka-coffee ang mga nagrarally? Mani Pagaduan? Hindi ko alam eh. Ano yan eh? Common denominator nila yun dyan eh. Natutuwa sila sa murahan, natutuwa sila pinag-uusapan ng TITI, ang kabastusan. Diba? Ano yun? Iiduluhin mo ba yung mga tao na yun? Ganun ang klaseng ugali. Dapat po magalit na rin si President BBM, sabi ni Zanita Cabrera. Naku, wag. Diyan sila matutuwa. Ang kampo ni Maharlika, ni Digong, ni Harry Roque, matutuwa sila dyan pag pinatulan sila ni PBBM. Pansinin mo,
Ako ka-coffee, honestly, pinapanood ko yan si Harry Roque, minomonitor ko yan kasi dinidebunk din natin yung mga statement niya. Tingnan mo, paulit-ulit sila sa panawagan nila, di ba? Magpa-drug test daw. Hanggang ngayon, di pa rin patay yung issue na yan. At yung mga eng-eng na ilang content creator din, nag-drug test challenge pa sila, baduy, di ba? Kasi gusto nila, si PBBM magpa-drug test daw sa public, sa harap ng publiko. Ano kayo? Patulang kayo ng presidente. Kaya paulit-ulit sila dyan, kasi daw, hindi raw sila titigil hanggat hindi raw sinasagot ni PBBM yung mga, hindi, mali yung term hanggat hindi daw pinapasinungalingan ni PBBM itong mga allegations nila na gumagamit ng pulburon. Ano kayo? Anong gusto nyo gawin ng presidente? Kada tao na may kada vlogger, kada kung sino man, magsasabi na ikaw ay ganito. Sagutin ng presidente at pasinungalingan. Yan yung gusto nila. Ang gusto ni Harry Roque, utos niya to utos niya. Command kay PBBM. Hanggang ngayon daw, bakit hindi mo pinapasinungalingan itong claims ni Maharlika at ng grupo na nila, no? Ibig sabihin, umamin daw kung totoo ba o hindi. Ganyan daw ang gawin ng presidente. Ano kayo? Ano kayo? Hello? Pag-agsaya kayo ng panahon ng presidente, no way! Hayaan nyo, kami na lang ka-coffee, mga vlogger na lang, mga content creator na lang sumagot sa mga ito. Sino kayo para diktahan ng presidente na sagutin ito? Pasinungalingan, yung term nila. Pasinungalingan mo, totoo ba ito o hindi? E di sumikat kayo kung pinatulang kayo ng presidente. Kaya galit itong mga to hanggang ngayon di pa rin makamove on May nagsayang lang kayo ng pera. Napapanood ko rin yan, mga dating opisyal pa ng gobyerno, mga taga-PCO dati, no? Nagpa-drug test pa kayo. Ano yun, nagsayang lang kayo ng pera. Sino nagsabi sa inyo magpa-drug test kayo? Ang baduy kaya, binidyo pa nila, ito na yung drug test natin, after 6 hours nakuha na natin yung result. Sino nagsabi sa inyo gawin yun? Ano yun, yung ginawa nyo, gusto nyo rin ipagawa sa presidente, mga papansin din kayo no? Nagmumukha silang eng-eng kasi di sila pinapansin. Baby Ruth. Exactly. Mga syungangers. Sorry medyo sumasama na rin tayo dito kasi itong mga tao na to, masasama rin itong mga to Lina Gabutan, yan ang prayer rally nila yan Satan rally, puro kademonyohan ng alam. Ibagsak ang gobyerno. Seryoso ka? Pag ibagsak mo ang gobyerno, maraming Pilipino babagsak. Seryoso ka dyan? Ka-coffee, hindi nila ka-level si PBBM. Ako ang ka-level nila, kaya mga pinis. Ay, Michael Rivera, yan. Tama yan. Yung gusto ng away, punta kayo dyan kay Michael Rivera. O, pinilo kayo dyan. Gusto nyo si PBBM mismo sumagot sa inyo. Di ba, may allegation si Maharlika, may allegation si Harry Roque. Ano gusto nyo? Tawagan kayo ng presidente, tawagan kayo ng PBBM. Hello, Harry Roque. O, sinungaling ka. Yan mo. Gusto mo gano'n? Yun ang gusto nyo gawin, pasinungalingan. Ano kayo? Hello? Sa dami ng ginagawa ng presidente, pag-aksayahan pa kayo ng oras. Kami na lang mag-aksaya sa inyo ng oras. Dahil trabaho din naman namin to. Del Castillo, Jeffrey, shoutout po sa inyo. Wala kasi silang class ka-coffee, Carolina de la Cruz. Exactly. Panoorin niyo yung video ni Harry Roque. Sige, makadagdag tayo dun sa views niya. Sabi niya, nabudol daw siya ni PBBM, no? Isa daw siya doon sa millions daw na nabudol. Kasi, pero sabi niya, sa kabilang banda, sabi niya, mabait si PBBM. Kami from Harry Roque, sabi niya, mabait si PBBM. Totoo ba? Nag-iiba ka ng statement Alam mo kung bakit ka-copy? Napansin ninyo? Ito, analysis ko lang to. Pansin everyday, hindi naman tayo political analyst, no? Political vlogger pwede, no? Pero ina-analyze natin yung mga pangyayari sa bagay-bagay. 2 years, magti 3 years ko na rin itong ginagawa na puro politics na nag-analyze tayo, no? Yung strategy nila ngayon, nababasa ko lang to yung strategy ng kampo ni Digong, ni Sara Duterte at ni Harry Roque, they are trying to unify. Ibalik ulit itong unity team. Yun ang gusto nila. Pero marami na kayong nasaktan. Take note, marami na kayong nasaktan. Yun ang narrative na gusto nilang gawin ngayon. Kasi alam na nila yan na si Sara Duterte magiging dehado yan pagsapit ng 2028. Kaya ang strategy nila ngayon, ibalik ulit itong unity team. Alam mo kung bakit? Dehado na sila. Kasi dalawa lang yan babagsak sila, di ba? Pag bumagsak sila, wala na siya si Sara Duterte. Hindi na ulit sila makahawak ng pwesto. Diba? Pag nanalo sila, ma-impeach nila si PBBM. O mapag-resign nila. Yung route na mapag-resign nila, hindi nila magagawa yan. So, ma-impeach si PBBM. Yan ang gusto nila.
feeling ko lang naman ito, ha? Hindi ko alam kung totoo. Yan, pasinungalingan nyo rin yung sinasabi natin. Wala na silang chance ma-impeach yung PBBM eh. So gusto nila, mag-unit team na lang ulit. Ako hindi na. Ayoko na. Kung kayo kasama, ayoko na. Mag-unit team na lang ulit para makuha ulit ni Sara Duterte yung presidency. Maghintay na lang silang 4 na taon. Total, wala nang chance eh. Ganyan na yung narrative nila. Ganyan yung ginagawa nila ngayon. Kasi wala na. Dehado na. Talo na sila ka-coffee eh. Kaya ganyan. O doon na lang tayo. Kasi 2025 eh, yari kayo eh. Marami lalagapak sa inyo siyang ka-coffee. Di kayo papasok sa Magic 12 eh. Yung mga kuwapit kay Digong eh. Hindi kayo lulusot dyan eh. Kaya sige, dito na lang ulit sila. Balik na lang tayo. Slowly balik na lang ulit sa unity. Pero huwag na tayo magpabudol sa mga taong ito ha. Ika nga, huwag na magpagamit ulit, sabi ni PBBM loyalist. Unity ng mga trader daw, sabi ni Pinoy's. At ang masaklap pa dito, sinisisi pa nila si PBBM daw ang sumira sa unity. Hindi ako nag-iimbento ha. Si Harry Roque, pakinggan ninyo. Kasi daw, alam nyo kung bakit hindi raw nagawang suporta ni PBBM itong confidential funds ni Sara Duterte. So kasalanan pala ni PBBM ngayon. Eh sino ba yun nung nag-hearing ng mga budget dyan? Eh di Congress, sinisisi nila kay Tambaloslos daw. Kay Romualdez, kay Martin Romualdez. At may basbas daw yan ni PBBM. So yun ang number 1 na dahilan nila kung bakit daw nasira itong unity team. Kasi daw, magkaalyado daw si Sara Duterte at si PBBM. In fact ha, nagpaubaya daw si Sara Duterte. Wow, sabi ha. Kasi ang batayan niya, sa survey daw, number 1 talaga si Sara Duterte. Eh, bakit number 1 pala? Bakit hindi siya tumakbong presidente? Anyway, ang narrative nila, nagpaubaya na nga si Sara Duterte, binigay na raw po yung boto ng Mindanao para kay BBM at ibinigay na raw yung boto ng Cebu para kay PBBM. In short, utang na loob ni PBBM ang kapag kapanalo niya kay Sara Duterte. Pero hindi raw nagawang suportahan ni PBBM si Sara Duterte dito sa confidential funds. 2 things. Anong response natin dyan? Akala ko ba dinaya sa Smartmatic kung bakit nanalo si PBBM? Di ba? Yan yung narrative nyo eh. Kasama ni Glenn Chong eh. Dinaya ang Smartmatic kaya nanalo si PBBM. Ano itong sinasabi ni Harry Roque na kaya nanalo si PBBM dahil ibinigay daw, dahil kay Sara Duterte, nakuha ang boto ng Mindanao at Cebu. See? 1 point lang yan ha. Contradicting yung statement ninyo. Sabi nyo dinaya, ibig sabihin ng dinaya, hindi talaga bumoto ang Mindanao at hindi bumoto ang Cebu, kundi ang Smartmatic. Minagic dyan sa machine na yan, encoding, etc. inedit yung mga item dyan para manalo. Yun ang kabilang narrative, sabi ni Glenn Chong. Pero ngayon, ang narrative naman ni Harry Roque, naibigay yung boto ng Cebu, naibigay yung boto ng Mindanao. Di mag-usap muna kayo. Di ba gawa muna kayo ng GC para isa yung narrative nyo, yung storytelling nyo, hindi yung paiba-iba. 1 point yan. Kalimutan ko tuloy yung second point ko. Ano yung second point? Sayang eh, hindi ko na-lista eh. Basta may second point pa ako doon sa mga kasinungalingan nila eh. Mamaya, pag naisip ko ka-coffee, sabihin ko sa inyo, no? Ayan, nag-freeze tayo ng ano. Sayang, maganda yung second argument ko eh. Dinaya. Mamaya na, pag naisip ko na, ayan. Narrative ng mga di nabigyan ng pwesto sa gobyerno, Pinoy's. Isa pa yan, ka-coffee, no? Hoping kasi sila na after 1 year, mabibigyan sila ng posisyon. Ayan, ito na yung second point ko. During the campaign, kung yung mga tagal nang nakaka-coffee sa atin, si Harry Roque, na-interview ko yan. Kasi one-on-one interview sa isang restaurant. Diyan basta social dyan, sa Alabang. Kasi may common friend kasi kami. Kinampanya ko yan si Harry Roque. Nagpupunta ako sa headquarters niya kahit ang hirap din ipaglaban. Di ba kasi, alam mo na, balentong talaga siya eh. Iba-iba siya ng statement eh. Sinuportahan ko yan ka-coffee, di ba? Hindi ko alam sa inyo, comment dyan yung mga nakapanood ng interview ko dyan kay Harry Roque. At yung mga content ko dyan kay Harry Roque. Content ko pa yan. Mismo na-interview ko siya, sir, anong masasabi mo dyan sa mga allegations kay PBBM, may kasalanan ng tatay, etc. Sabi niya, malinaw yung sagot niya. Sabi niya na hindi kasalanan ng anak ang nagawa ng tatay, etc. Tapos ngayon, ayan na naman sila. Binabalik na naman siya. Tapos sabihin na naman, nabudol sila, etc. Nabudol daw sila ni PBBM. Kasi kayo, kung sino yung mga tatag, doon kayo. Wala na kayong chance eh. Kaya ngayon,
Babalik ako doon sa main argument ko na gusto nilang ibalik ulit itong unity para makapwesto ulit sila, makakuha ulit sila ng pwesto. Kaya isang malaking good luck sa inyo ka-coffee. Keep going. Nang na-interview mo nga yan, nag-message ako sa dilawan yan, ako na dilawan yan si Roque. Keep going. Exactly. Correct. Kasi that time, ang prinsipyo natin, unity eh. Di ba yung the message of unity? Magkaisa tayo. Kailangan natin ng tao sa Senate who will support yung strategy ng leadership ng administrasyon ng PBBM. Since part siya that time eh. Hindi natin alam na babaliktad pala yan eh. Hindi nabigyan ng posisyon eh. Napanood ko yun ka-coffee. Ayan. Ka-coffee, magaling talaga kung magpaliwalakas naman na. Shoni, thank you. Kay Giovanni Domingo, animal na ako yun. Ay, kabyo. Kahit kailan, hindi nagpalit lang ang solid north sa abogado yan. Ayan, sasabihin nila, bayaran. Never ka-coffee. Ako pa namamasahe papunta doon sa HQ nila dyan sa Mandaluyong. Alam nyo yan, ka-coffee, may Mandaluyong dyan. Mumotorin ko pa yan, bla 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 bla. Ako naman to, kampanya ko pa siya, etc. Tapon basura ang mga grupo yan, sabi ni Florina Salvador Granil. PI ang mga DUTITI, Rick Simon. Sandra Valdez, oy, puro maganda sinasabi niya noon kay PBBM. Exactly. Di mo ma-imagine ngayon eh, puro ano na eh. Puro negative. Ewan ko anong nangyari dyan. Kasi hindi nabigyan ng posisyon. Actually, umasa sila na mabibigyan ng posisyon after 1 year. Pero wala nakuha ang posisyon. Delphine Andres, happy viewing sa inyo dyan sa Facebook. Kay Victoria Zosa, kay Cristeline Manglalan, shoutout po sa inyo. Kay Prime Oligo, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig sa atin sa Facebook, baka di pa kayo naka-follow ka-coffee, pasuyin na lang po ha. Click lang po ng follow at click lang po ng like dyan sa ating YouTube, sa Facebook, no? Sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe or like lang po yung video na yan, walang bayad. Alright, maraming salamat sa inyo ka-coffee. May isa pa tayong topic ha. Kuha na kayo ng kape at move on tayo sa ating next topic.